O, ba't hindi yun ang sagutin niya? Siya naman ang hari-hari ng mga adik dito. Hari-hari ng mga adik. Grabe. Binakbakan na naman ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, si BBM. Dahil tinangka daw, mga kababayan tinangka na mukhang suhulan ang kanyang amiga, mga kababayan, ni Rowena Guanzon na si Lutang Leni Robredo. 500 million pesos ka para doon sa gym, mga kababayan. Ang sabi ni Rowena Guanzon, hindi niya mabibili si Leni dyan sa 500 million na pamigay-migay daw ni Bangag, mga kababayan, kay Lutang. At kung gusto daw talagang tumulong na dun si Bangag, mga kababayan, kay Leni Robredo sa kanyang bayan na Naga City, ay bakit hindi na lang niya aksyonan yung droga na talamak na sa lugar ni Leni Robredo, mga kababayan, sa Naga? Anyway, etong si BBM daw, mga kababayan, ay siya naman dong hari-hari ng mga adik. Panoorin niyo po Pero may tanong ako kasi he went to Naga. I don't think it was planned because suddenly mabilis siya. It was in Emergency yun eh. Si Sara, nagdeklara na. Punta na tayo sa Naga, pack up. response to the Vice President announcing that she was running for President kasi it came out on social media that parang ora-orada si Leni ay nagpaayos ng Naga, etc., di ba? And then he gave that scandalous bribe of 500 million just for a gym. Scandalous bribe. At saka, mga kababayan, ngayon pa lang sila naglinis ng kanilang mga ilog doon. Tinubuan na ng mga mga kababayan, mga damo. Tambak ang basura. Kung talagang mayroon niyang maintenance, mga kababayan, hindi yan magkakaganyan. Isa lang ibig sabihin yan. Nagningas kugon sila, mga kababayan, ngayon na wala pang hindi pa tag-ulan. Kung hindi lang pumunta si Bangag para magpasikat doon, mga kababayan, wala silang gagawin doon sa ilog. When he could have given. So basically my question to you is because you know Leni Robredo more than us, diba? So did she ba? Hindi niya malaglag si Rowena Guanzon, mga kababayan, si Leni Robredo dahil kaibigan niya si Jessie Robredo eh. Ayun? Did she? I don't think so. Oh, that's wonderful. That's wonderful. Yan yung personality niyan, courteous yan eh. Yeah. Diba? Yeah. Hindi kagaya ko na, tinamayan ako ni Sando, tinignan ko lang siya. Diba? Yung makita ko nga si BBM, di ko alam anong gawin ko, pero sure na ako ang gagawin ko talaga is iiwas na lang ako. Advice natin dito sa mga politician huwag na kayong magkipagplastikan dyan kay Bangag, mga kababayan, and the likes, kanyang mga tropa. Dahil alam nyo nang magnanakaw. Iwasan nyo na. Huwag kayong bumangag. Kasi, siyempre, presidente siya ng Pilipinas, pero hindi ako pupunta sa kanya, makipagkamay sa kanya. Hindi ko nga. Huwag na lang lumapit. Mahawa. Ko ba, si Leni, mabait yan. Mabait yan, tsaka courteous yan. Pero siyempre yung mga pinagsasabi niya noon sa kampanya, totoo yun, si meant it. Una, sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao ang pamilya, diktador ang ama. Nasinungaling yan si Bongbong Marcos. Hindi nagbabayad ng tax. Hindi niya mabibili yun si Leni ng 500 million, nakakatawa. Tapos sinabi ni Mayor Leni na grabe na ang drugs sa Naga. Paano na kaya sa mga kababayan kung magpresidente si Leni? Sa Naga hindi niya kaya. Paano na lang sa buong bansa? Ba't hindi yun ang sagutin niya? Siya naman ang hari-hari ng mga adik dito. Diba? Hindi rin kaya ni Bangag. Ang kaya lang nila, mga kababayan, pamigay ng pamigay. The easy part of governance, mga kababayan, yung bigay-bigay ng ayuda. Pero yung talagang sa direksyon ng ating bansa, mangunguna ka para sa ikabubuti ng bayan, wala ang mga Bangag niyan, pati na si Lutang, mga kababayan. Walang silent about the drugs. Hanggang ngayon walang drug lord na nadakip. Walang drug lord na nadakip, pero mayroong mga drug lord, mga kababayan, at drug personalities na napalabas. Kerwin Espinosa, umami na, self-confessed drug lord, nakalabas. Laila Sabadilima, ang kaso, mga kababayan, may kaugnayan sa illegal na droga. Nakalaya, fly high si Saba. Being question kasi di naman ako politika, 'di ba? So hindi ko naiintindihan yung mga larong ganyan, 'di ba?
But is it too much to ask from politicians to take a very clear stand right now? Because there's a great moral crisis, diba, of a plunderer president, diba? So my question is, was it too much to ask for Lenny to have stood very clearly and said, no, I'm not meeting with a plunderer? Pwede gawin lutang yan, mga kababayan talaga. As a matter of principle. Yung ginagawa nila, mga kababayan, for the show. Kahit pa, mga kababayan, hindi sila nag-usap kung talagang genuine ang pagtulong ni Bangag sa kanya, mga kababayan. Kahit pa hindi pumunta doon si BBM. Pero ang kanilang ginawa for the optics. At ito namang si Lenny, sumakay. Or is that It's like too much? this. I'm sorry, All is it... players are under the supervision of the president. Okay. Okay? So administratively, if a case is filed against them or whatever, draft, etc., it goes all the way up to the president So what? Kung wala ka namang graft na ginawa, bakit ka matatakot? on appeal. The other thing is, it's really a political culture in the Philippines, di ba? Wala talaga yan si Lenny. Pupunta ka kasi lahat naman pinapapunta. Kaya nga I think pumunta yun doon sa Naga to soften up, to make sure that Mayor Robred Lenny goes to Malacanang. Di ba? Pero Dahil pagdating sa Malacanang, mga kababayan, kukumbinsihin nila. Dahil second na daw si Lenny, mga kababayan, sa sa survey. Yan ang purpose nila, mga kababayan. alam niya yun, matalino yun. Matalino. Hindi nga nakapasa ng unang take ng bar. Hindi katulad ni VP Sara at si Tatay Digong, one take lang. Alam niya yun, alam niya yung ginagawa ni BBM. Alam nila yun. Sina Vico Soto. Bakit bumangag andun si Vico Soto, mga kababayan, sa Malacanang na, ha? Sipin nyo na lang yan. She is not running for senator, I heard, ha? Alam nila yun. Di naman yan sila mga naive na mga tao. So, lahat ito ginagawa ni Mga naive. Bongbong Marcos, yung ayuda diplomacy, kasi gagamitin niya yung pera natin. Pero Pati na nga yung mga kakampi sana natin, ng mga nanalo dahil sa mga Duterte, mga kababayan, wala na. Bumangag na rin. Dikit ng dikit si Bangag. 2 years, meron na nga Same. siyang colostomy. Napansin niyo, may bag siya sa tiyan. Hala ka! Pero yung colostomy, mga kababayan, temporary lang yan dahil pinapahil lang yan, mga kababayan, Once na parang ma-rest lang for a while yung parang may sugat doon. Tatanggalin na yan. So, lolo ko kasi, Doc Lorraine, namatay sa diverticulitis. Nakamamatay pala yan talaga. So, pag nagbi-bleed na yan, siyempre open siya. Yan ang diverticulitis, usually open and close na lang yan Pag Open nagdugo na yan. and close. So, And he has open 2 years and of course, close. but he's running after time. Di ba? Time after time. And in the meantime, his machinery is the mayors and the congressmen. Pero wala na siya Wala na ang mga congressman, isa-isa ng bumaliktad, mga kababayan. ng kapitan ngayon kasi si Martin wala na, di ba? Hindi Wala. na as powerful. Wala na. And Speaker D, I Wala don't think na. he will do the dirty job. Di ba? Yeah. Kasi sabi niya, filler lang ako dito So, Yeah, ang weakness niya ngayon, wala siyang kumbaga, kapitan na speaker na magmamando doon sa mga congressman. And the other thing, because of the popularity of VP Sara, marami In fairness, In fairness, itong si Bon Judy, mga kababayan, although sunod-sunuran lang din, pero hindi nag-aangas, mga kababayan. Tahimik lang. Parang hangin lang, mga kababayan, na wala. Mabuti na lang yun kaysa sa, mga kababayan, Kaysa pareho nung kantambalustos dati na grabing kabwisitan. Mas mabuti na rin yung parang hangin. ng congressman na ayaw na magpirma sa impeachment. Kasi baka hindi na sila iboboto sa bayan nila. Buti nga So sa inyo, kailangan mga mas ungas. very strong din yung DDS na organization na pag ang command ay huwag iboto yung incumbent nyo na congressman, ay susundin din ng lahat. Boycott talaga, mga kababayan. Basta anti-Sara, anti-Duterte, boycott. Mga supporters. So, Tandaan nyo it's yan. a battle. Yeah. And right now, we have a war of attrition in the Senate. Attrition. As you know, minority trying to get the speakership by some combination. But in the event,
nila ma-impeach si Sara, they need 6 votes. Kahit hindi bumo si Bato, kahit abstain si whatever, si Si whatever. Si kahit na whatever. sabihin mo pa they'll go into hiding, Oh, kailangan pa rin ng 16. the pro-impeachment senators will still need 16 votes. Hmm. Okay. So, and they only have now 50 and hindi na sila nadagdagan. Pero pwede silang bawasan. Di ba? Yeah. Hmm. Sample lang. Pia Cayetano is eldest sister Oh. Bakit ito si Pia, mga kababayan, no? Parang mayroon pa rin leaning doon sana, kinabangag. of elder sister of Alan Peter. Di ba? Pati itong mga Villar, Diyos ko Lord. Oh, if it's survival for her, I will choose my mother first. Lauren Legarda, Oh, nabigyan ng maleta. kitabing libiste. Di ba? Okay, politika is important to me, Nasa affidavit nakabigyan daw ng ayuda, maleta. pero masa first. So, problema ng pro-impeachment senators because hindi nila kuha ang number kahit na umak pa yung kaso dyan sa AS at hindi niniisip na congressman ngayon na ayaw na perma. Yeah. Pangit ang signal. So Bing, given the revelations today of the ex-Marines, and all of that, no? But anyway, the ex-Marines muna, the revelation today, ano yung implications niya? Did it change the political landscape a little bit? Or anong na-foresee mo dito? Ang isang press ko ang we have do it, as you notice, is not covered by mainstream media. Yeah, Oh. it wasn't. Hindi Yeah. no? So, hindi, kasi Hindi na cover ng mainstream talaga. Yung initial, mga kababayan, ha? objective of that disclosure is generate support for a mob base to demand for Bongbong Marcos recognition. Yeah. And we have seen it in the last rallies na yung mga retired generals and officers, they could not gather more than 10,000 people. Okay? Even the Catholic Church was calling for Wala na mukhang na talaga, mga kababayan. Napagod na ang mga tao dyan sa people power. Dahil nakikita nila, mga kababayan, wala nang support din galing sa AFP. Ang talagang nito, no, babantayan na lang natin, mga kababayan, ng todo talaga. Dahil 2 years na lang 2 years na lang, bababa na ang bangag, mga kababayan. At delikado, kung magti-tripping yan, mga kababayan, kaunting gulo, martial law. Samantalang si Sara, naghahanda na para sa mga kababayan, 2028. I-reserve na lang natin ng ating paghihiganti pag si VP Sara ng presidente. that's Lina and corruption. They could not give that more than 12. Gusto natin kung talagang magpipipil power, mga kababayan, gusto natin pero dapat sureball na talagang hindi natin sinabing magpapatalsik, magre-resign. Ayan na lang para hindi tayo mag-cite into sedition. Pwede naman people power pero ang calling resignation. Basta masigurado lang pero once napapalpak yan, the risk is too high na maging diktador yang si Bangag. Some people. It was only Iglesia that could gather more than 1 million people. Yeah. So, para mas base call for resignation, kailangan in one, BBM rin kahit separate yung mga rally. BBM sign ng mga Catholic Church, that's that point na na-convince sila na ang absolution dito is BBM rin. Bakit itong Catholic Church, mga kababayan, bakit hindi pa rin sila nakapag-decide na manawagan na ng BBM resign? Binibigyan niyo pa rin ba ng pagkakataong magbago ang bangag? Samantalang si Tatay Digong, mga kababayan, first day pa lang nanawagan na sila ng Duterte resign. Gayon din siguro kay Sara, mga kababayan. Hindi pa yan makapanumpa. Mananawagan na yung mga bangag na yung mga kasama na yung mga pari na umaming adik. First day pa siguro ni Sara. Mananawagan na lang yan na Sara resign. Patalsikin si Sara, ganyan. That's the problem na yung effort na yan ngon ng relation ng ex ng mga Marines tungkol sa 850 billion na na-deliver na kikakan ng mga 105. box sa officialities sa Manyang. And anger people. That is the effect that they want to see. The value. That is the value. Oo.
Na, Oh, yun ang makita natin dapat. Ang mga tao magpo-face, sa radyo, sa mga hayop kayo. Mga hayop. Ano, may testigo na talaga na nag-deliver ng 850 na total sa kung sino sa inyo. Di ba? Yeah. And hopefully, dahil trigger, di ba? Mass action. So, steps pa hindi yung by health. It can't, that result. Several steps pa yun. Several. Pero you notice, mainstream media is cold. No, wala eh. Hindi lumakas to. Kaya kailangan po, Nakatanggap din ng maleta eh. Sinabi doon mga kababayan no, na media personalities 6 na maleta mga kababayan. Pero duda ko, siya lang yung pinatanggap dahil siya ang magbibigay sa istasyon nila. What galingan natin ang Dahil 6 na maleta mga kababayan, that is 300 million pesos. Oh? SOCMED natin, mga Facebook din, mga TikTok natin, for people to express their protest against the BBM administration. kasi being, no, you get more engagement than Philstar or Inquirer. Oh, I'm just saying, no? Di ba dumating tayo sa panahon, mas mataas pa engagement mga kababayan ng mga vloggers kaysa doon sa mainstream media sa Facebook. Yung Rappler, wala. Kulelat. kasi naabutan ko din yung kay FM Senior no? Na madali tayong paikutin. Kasi we only had media, di ba? We only had traditional media, but it's not like that. It's the age of information where everybody has a platform, di ba? So, things have really changed, no? Drastically. And I think that the internet is the game changer, The no? game You get changer more talaga. engagement, as I said, than Inquirer or whatever, di ba? So, of course, may value pa rin, may halaga pa din ang mainstream media, pero kahit sila nabubuko sila, kahit sila nabubuhat, they're being unmasked right now, right? So, my At thoughts saka they're feeling the financial pinch. That they're feeling their profit down. Yes, correct. Babawasan ang kanilang kita. So that's why they're converting online, etc. even before. Pero ang hindi nila kuha, yung viewers, kasi bukukin sila ng tao Bubuko kasi nabubuking sila mga kababayan. Selective journalism ang kanilang Hindi na rin sila style. ng tao, hindi na rin siya binibig. So, kailangan talagang SOCMED din, palakasin pa natin yung mga Nahalata natin yan mga kababayan nung tumakbo si Tatay Digong. Nag-aantay tayo ng balita tungkol kay Tatay Digong Duterte doon sa kampanya. Yung grabing tao sa Luneta. Wala. Walang binabalita ang mainstream. Bakit? Grabe ng social media noon mga kababayan. Nagpa-flag na tapos sila news black out. remember that the voters who are below 45 60% of the voters sa 2028. And 35% of that sa galing ng 30 to 40% ay vote ng Mindanao tsaka Eastern Visayas, which are Duterte strongholds. So Luzon pa rin ang magiging agawan nila VP Sara at ng kandidato ni BBM. If it's a three-way fight with Risa Ontiveros, lalo namang mananalo si Sara. So, Bing, may tanong ako. Kasi kahit sa pamilya ko, mga kaibigan ko, wala namang, konti lang dyan yung die-hard na Duterte or even Duterte. A lot of them don't like him. They don't know them, etc., etc., diba? But I have experienced recently amazing things, like they're now saying grabe pala yung si Marcos, no, and ang galing pala ni Duterte noon, etc., etc. So which part of, kasi mga kaibigan mo din yan mas kilala mo yan, di ba? And me naman kasi, no, I don't really see people as separate, no. I really think that we're all one united thing, so, and all of these political and religious differences or whatever differences are they're not real, no? They're just differences in opinion, etc. Diba? So my question is, no? Yeah, but they have to look at the facts. Oh. Correct. So how susceptible are they to the truth? Inyari, dun sa
dun sa dilaw na crowd, ilan dyan yung porsyento na you can win over, not I don't think it's I don't think it's Duterte versus Marcos. Never, it hasn't been like that anymore, no? Like with you, no? It's not because you love Duterte, but because you hate corruption and you love our country, and that's our shared ground, 'di ba? So, ilan diyang porsyento I think na pwedeng ma-win over? Ang mga Dilawan, no? Kasama na rin Yeah. yung mga kapatid ko, yung generation Yeah. ng baby boomers. Yeah. We all, I think all of us, anti-corruption. Di ba? Wala namang Yes. hindi anti-corruption dyan sa Dilawan. Okay? Yeah. Remember the age group ng Dilawan, ah. Yeah. Ang age group niyan, mga hanggang 80 years old, di ba? Yeah. Remember that 4 years ago. So, sabihin mo na yung saka sa 15 years old siya nang tinitis hanggang ngayon, di ba? Yun yung age ng mga rig na Dilawan. And syempre, na indoctrinate nila, nila, di ba? Manak nila. So, yan counted din yun. So, we are all anti-corruption. And we all started as anti-Marcos. Okay? Yung anti-Marcos, I still think na tama yun, accurate yun. Ang problem is, maraming dilaw na ayaw kay Sara Duterte. Anti-Marcos. Check. Pero, siguro, kalahati dyan, ayaw kay Sara Duterte. And I think because of rin makuha yung message na this is not Duterte versus Marcos. Wait, you have to think of the next election as how will your country survive? How will we survive? Get over. If you have another candidate like sa Ontiveros and BBM gang like Vic Remor wins, it's the same annals all over again. Where is the formula? Yun lagi ang sinabi ko. And you know, I'm happy to say that some of my mga kapag or big kakampi, of course, no? Sa district ko noon, kami lang yung naiwan na Leni, di ba? Yung Cas na lang, saka yung Montilla na South, na mayor, na IP, kami na lang naiwan. Dahil BBM na yun, dahil nabili na lang BBM yun, dahil pera doon, na langoy sa pera doon. Ang advance ni Lenny noon, Maros na rally against Digong, was 600,000 bears Bong Marcos. Ang asin niya. Ngayon, in the last 2022 elections, ang advance ni Lenny kay Bongbong 130,000. Because si-road siya ng vote buying eh. Di ba? So, nag-iiba rin yung negos. Nakakatakot. Di ba? Nakakatakot, although, anti-Marcos yung tao, ang mga planters, yung mga politiko, nagmamahal sa pera. Kung saan pera, dun sila. Pero mapasok na sa nila na habang may corruption sa national government, hindi magde-develop ang local government units. Yan dapat ipasok nila sa ulo nila. How corruption affects their own local governance. Pero ang sinasabi mo sa akin, bakit ayaw nila kay Sara? Because they don't like Marcos, but they don't like Sara because remember na itong kaysa inherited ito kay Digong. So ayaw kay Digong, nare-reflect nila kay Sara. Di ba? Kasi sasabihin nila, she's the same her father, just like Bong is the same as his father. So again, I think that message should be put out there. This is a very independent woman. Tingnan mo, yun nga, dami nga niyang pati mga tao na ni Gong noon, laban niya when she was here. Because she had her own mind, di ba? Yeah. When she in the country, ganito yung mga gusto niya mangyari, ganyan. And she should, unsolicited advice. Sara should be more open to industrialists, to negosyante. Should have more dialogues with all these industries. Kasi ito yung nagdadala ng makinarya ng ekonomiya. Ito yung employers. Diba? So, if I were asked, yun siya sa mga high school.
Kasi sila din naman eh. There's still a lot of businesses sa corruption na ito ng administration. A lot. Wala ka na nga bagong turya. The foreign investments minus 4.5%. $500 million lang ang foreign direct expense compared to $6 billion during that of Digong. Okay? So, Aside from that, yung mga Phil-China naka-op ko last week, maraming may kapatid na Pilipino, hindi na dito na tayo ng turya. Nandun na sa Vietnam, nandun na China dahil sa karakutan to. So remember my friends na ang lago ng buhay na mahirap ay nakasalalay sa trabaho. Sa trabaho. Kaya kulang bagong vital at isyo. Walang bagong trabaho. That's why 2,260,000 Filipinos of December are unemployed according to Philippine Statistics Authority. So, Bing, what do you think, no? How are we supposed to solve this problem of corruption? I'm pretty sure kasi ako lagi ko iniisip yan eh. Gusto ko silang ipila at pagbabarilin na lang eh. I have all these solutions in my mind, but for you, what do you think? How should we... But if this government will not go after the because they're all alive with them, then the polls should be ready and organized for the 2020 elections. But one of those things should happen is that Comelec Chairman George Garcia should take leave. Yeah. And the observers should be present. And the people should demand he take a leave because as long as he is there, there's no trust that this election is going to be clean, fair, and honest. Kasi if you rely on an election and not revolution, then you have to cut the COMELEC, right? And Philippine National Police, which can use for disguised terrorism. So, again, ayaw niyang mag-resign. Well, he can die of his disease. And I googled cocaine addiction as a correlation with diverticulitis. And at the same time, the people should organize to get a mass candidate in the next election so that we can start over. If we cannot do this in 2020, wala na. Matanda na tayo. Yung mga nakikila ngayon, matanda na tayo. Baby boomers tayo. Tanda na tayo. Mga apo na tayo. Pag dito, malaman ng mga anak natin at mga apo na dapat ipaglaban nyo itong sa lahat na piano ay tayo in the end as a nation. Yeah. So being kasi sinasabi mo na naman yung 2028, lumalamig na naman yung dugo ko eh. Talagang ang tagal-tagal pa noon, no? Talagang magnanakaw itong nandito eh. So talagang dapat mag-resign siya, di ba? Pero ano yung implications kapag pinabayaan natin ito? Hindi siya mag-resign. Yeah. Unless ang United States mag-resign na dyan. Di ba may report ng US State Department na massive corruption sa DPWH? That's why Bongbong Marcos came out and kundi siya ang whistleblower. Meron ding comment ng department na ang customs very corrupt and it is rumored that the patron saint of the mga corrupt na tao sa customs is si First Lady Lisa Marcos. So, hindi siya magre-resign unless it's the United States that will tell him to. Just like his father. And right now, Trump is very busy taking over Greenland. Wait a minute, no? Parang I find that odious, no? I don't want to accept that it's the United States that will, of course, it's a reality, no? But like the father before, Wow. it was also because of the Filipino people that we raised our voices and etc. And until Uncle Sam saw it was untenable, diba? But Lord, That's I don't true. want to have Uncle Sam decide for us. Foreign The country other thing decide can for us. happen that can tell that is our economy will crash. It is crashing. That we will no longer be able to pay the debts. It is crashing but not yet on the ground. Yeah. Secretary Recto is still able to pay every year, but he is also every year Yeah. to spend for operations of a corrupt government. Ikaw lang din ang inuutang natin. Yan So a vicious cycle of corruption. basically, Bing, the way I'm seeing it right now, no,
is that it's really going to be up to the Filipino people. Di ba kung tatanggapin natin ito at patatagalin pa natin yan, and that we really have to be united in asking, in demanding that this drug addict, this plunderer step down. Right? I mean, it's up to the Filipino people, right? Of course, there's But, yeah. look at the leaders kasi. Ito mas, ano, yung mas, meron no, years of repression, human rights abuses, bankruptcy, inflation was 45% sa kay Ferdinand Marcos. And we had cardinal sin, right? Yeah. Yung mga, wala pang SOCMED nun, radyo lang ha. Yeah. Pero nagawa. Pero that was like 1 million people in EDSA or a little bit more. Pero ngayon, separate na mga religious leaders nananawagan ng end corruption. Wala pa rin. Di pa rin siya natitinag. So dapat siguro ang sunod na slogan na sa mga rally, sana, ay BBM resign. Kahit sa mga religious organizations. Kaso nga, no. Wala kasi kung ano, asahan natin yung kaliwa, wala asahan natin. Kaya nga nagganyan ng simbahan kasi infiltrated yan ng CPP, yung leadership positions, kung kaya't hindi rin sila, nakikisama din sila, no? So, yun yung conundrum, and I think that, there's going to be another form of people power. I mean, it can't be like we're going to look for a cardinal sin, whatever, like we experienced with the first EDSA, di ba? So, parang ganun lang yung thoughts ko about this, na it's going to be something else, no? It's going to look, kasi nga, if you look, I see the model that you're trying to explain. Yeah, merong countries na it was the young people who initiated the... Correct, I was gonna say. They're Dian Leviste and they're Kiko Barzaga, and they had these leaders, di ba? And the Gen Z they're something else, no? They're out of this box sila, no? So parang they should be the one to have a lot of stake in this future. Yeah. Kasi tayo naman wala na eh. Paano na tayo? Yung kumbaga pa-retire na talaga eh. Pero the economy is going to be their problem. Bing everybody getting together, diba? So for us, no, I really see myself as an elder, no, because I was there the whole time, no. So, and then there's this Gen Z, no. So parang what you bring to the table, for instance, what you bring to the table is of great value because of the width of the length and the depth of your experience, diba? And sacrifice. Yes, yeah. And dude, your integrity is very comforting, no? Very comforting at a time when so many people pala are for sale, these motherfuckers, di ba? Yeah. Corrupt pala. I mean, even ordinary Filipinos are for sale, mga bloggers, di ba? So, and we need to, binibigyan na ako ng signal na we have to wrap up na, Bing. So, in closing, what would you want to tell the Filipino people? Sa akin po, mga kababayan, wala na po tayong maasahan dito sa BBM gang na administration na ito. Dahil pagtatanggol nila ang mga pagdanakaw na mga kagaya ni Martin Romualdez at ni Saldo at mga Sandro Marcos na siyempre napakalaki ng kanilang mga budget kung saan that's the potential source of their kickback para ma-perpetuate sila in power sa kanilang posisyon sa sunod na naman ng eleksyon. So walang katapusan ito. Kung hindi dapat maputol itong cycle na ito na pag-capture sa ating bayan at sa ating mga Pilipino ng mga political dynasty at ng mga corrupt. Elections for sale in the Philippines. Kailangan po talaga tayong mga Pilipino ay turuan natin, mga kapwa natin Pilipino na kung ano na dapat sa 2028 hindi na po nila iboboto yung mga bumibili ng nagbibigay sa kanila ng pera at lalo wag iboto itong mga Marcos nito na gang para may magsimula tayo na may pagbabago tayong tunay. Ngayon, ito naman si Bongbong Marcos ay wag na kayong maniwala kung anong mga propaganda niya. Kasi lahat yan, ginagawa niya lang yan to stay in power. Pansarili lang interest yan. Lahat ang mga na reason yan kaya siya gumagawa ng ganyan. Hindi po dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Kaya lakasan po natin ang ating loob at ipaglaban po natin
ang bayan natin, lalo na ngayon. At lubog na po tayo, ang Pilipinas, sa utang. At walang mga trabaho ang ating mga kapwa Pilipino. Kaya laban pa rin po tayo. At sana bigyan tayo ng may kapal ng lakas ng hindi lang katawan at isip, kundi panalangin at pakikipag-isa para po makamit natin itong ating kalayaan ng bayan natin sa mga corrupt at mga abusador na kagaya ng gang ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po, Attorney Rowena Guanzon po. One Ang last inyong question, lingkod. Bing. One last question. Are you hopeful for our country? The only way that BBM will have to resign is kung sadlak na po tayo sa hirap. Di na makabayad ng utang ang Pilipinas. Wala nang makain ang 70% ng Pilipino. Sa ngayon, 50% pa lang. Ayoko naman po sana mangyari yun. Pero sinasabi ko sa inyo, nakikinita ko, yun lang isa mga maaari paraan siya ay mababa. Pero hopeful ba ako para sa country? Hindi. Kagaya ni Secretary yung teacher professor ko sa economics, si Doc Winnie Mon, I am not hopeful. Kasi in tears, ganito pa rin. I am not hopeful. Kaya hindi po kayo bubulahin na gaan po rin natin. May awaan, hindi po. Tingnan po yung mga Diyos. Napakahirap na po nito. Napakahirap na po isolve. Kaya kawad din ang na presidente. Basta wag lang po Marcos administration at Marcos gang uli. Thank you. Maraming salamat. Bing, thank you so much. So maraming salamat mga kababayan. Isang malaking karangalan at kaligayahan. Makachika ka. Thank you. Okay.